1980 nang sumuko si Orly sa pamahalaan. Naging rebelde kasi siya sa kapanahunan ni dating Pangulong Ferdinand Marcos. At nang sila'y masukol ng militar, wala siyang nagawa kung hindi isuko ang sarili. Nang mawala si dating Pangulong Ferdinand Marcos, doon pa lang din siya nakalaya, pati ang kanyang mga kasamahan. Kasabay nun ang pagbabagong buhay. Umuwi si Orly sa asawang si Rowena. Pagdating doon, napakalaki na pala ng pinagbago ng kanilang baryo at halos lahat ng taong nakakakilala sa kanya kinatatakutan siya at pinangdidirihan. Maliban sa kanilang kapitan del baryo na matagal na ring nanggagalaiti sa galit sa kanya. Rowena! Rowena! Oh? Bangon na. Nakapagluto na ako ng umagahan. O sige, nandyan na. Tao po! Tao po! Teka, sino yun? Baka si kapitan yun. Rowena! Balita ko nandyan daw si Orly. Opo, kapitan. Orly! Kapitan, magandang umaga ho. At anong maganda sa umaga? Halika. Bakit po? Anong bakit po? Kagabi, may nangyaring nakawan doon sa kabila. Suspek ka! Ho? Suspek? Naku, kapitan. Hindi ho ako lumalabas, tsaka hindi ko nga kilala yung sinasabi niyo eh. Hoy Orly, tandaan mo, ex-con ka at dati kang rebelde, kaya kahit wala ka sa lugar na yon at kapag may nangyari, suspect ka kaagad. Ho? Sobra naman ho kayo. Halika, sumama ka sa akin sa barangay. Pagdating sa barangay, kinukuhanan siya ng statement kung nasan siya kagabi nang may mangyaring nakawan. Pilit na tinatanggi ni Orly na wala siya sa lugar na yun. Wala nga po ako doon. Sigurado ka? Opo, nasa bahay po ako kagabi nang mangyari yun. Tsaka, kauwi ko lang. Bakit po ako ang pinupukol nyo? Alam niyong nagbago na ako. Kapitan, wala tayong makukuhang tamang sagot dito. Kung wala, diretso na yan sa presinto. Kapitan, hindi ho ganon. Ang isang tao may karapatan. Di ba? Katulad ba ng pinaglaban niyo noon sa bundok? Ganon ba? Kapitan, huwag niyo ho akong pilitin. Bakit? Lalaban ka? Kapitan, lipas na ho ako sa ganyan. Ayoko nang dungisan pa mga kamay ko. Dungisan? Mga kamay mo? Bakit? Hindi ba't matagal nang nadungisan ang buong pangalan mo? Matagal mong nilisan ang baryo natin at nabalitaan naming nakulong ka at tinyorture ng mga sundalo. Kung saan lang ho pupunta tong usapan na ito eh. Kung wala na ho kayong kailangan, aalis na ho ako. Orly! Tandaan mo, ang mga mata ko at tenga ko nakapako sa'yo. Mag-iingat ka sa akin. Hindi ako titigil hanggat hindi ko napapalis dito sa aking baryo ang isang ex-con at dating rebelde na katulad mo. Bahala ho kayo. Pag-uwi sa kanila, ang sabi ng biyenan ni Orly, sadyang may kayabangan daw talaga ang taong yun. Yung tipong parang nagpapakilala pero kakaiba ang estilo niya. Kasabay sa araw na yon ang pagdating ng mga kakaibang tao. Unang tinungo ng mga ito ang barangay hall at kinausap si kapitan. Magandang araw sa iyo. Magandang araw ho. May paglilingkod ho ba kami sa inyo? Malakay. Ikaw ba si kapitan? Oho.
At ito po ang aking kanang kamay, si Boots. Magaling. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Hawak ko ang papel na magpapatunay na itong buong baryong hinahawakan mo. Ako ang nagmamay-ari. Marunong ka naman sigurong bumasa. At may kasama akong sheriff. Kaya binibigyan kita ng 1 buwan para pagsabihan ang lahat ng nasasakupan mo na lumayas dito sa aking lupain. Mawalang galang na po. Sino ho ba kayo? Hindi pala ako nito kilala. Pues, magpapakilala ako sa iyo. Ako si si Tulporero. Ano? Si Poltorero? Iniinsulto mo ba ako? Ha? Kailangan ko pang ulitin? Medyo mahaba ho kasi yung apelyido nyo eh. Ano nga ho yun? Si Tulporero. Si Tulporero. Mr. Sepulturero. Pwisit! Nilaloko ba ako? Si Tulporero, hindi Sepulturero. Okay. Pasensya na ho kayo. Ano nga huli yun? At ano yung papel na yan? Pinapakita nyo na kayo may-ari ng buong baryo, bakit? Sino kayo? Para kayong kabuting susulpot dito sa baryo namin at palalayasin ang lahat ng tao rito? Hindi pa ba maliwanag sa'yo ang dala kong to? Kung ganon, hindi pala tayo nagkakaintindihan. Ito ang tandaan mo, Kapitan del Barrio. 1 buwan lang ang binibigay ko sa iyong palugit. Sa susunod na pagbabalik ko, at naririto pa rin kayo, lahat ng mga tao rito. Gagamit ako ng dahas. Makuha ko lang ang dapat ay akin. Tandaan mo, ako si Tulporero. Tara na. Sige ho, Mr. Sepulturero. Buisit! Talagang pinipikon mo ako. Boss, kung gusto mo boss, itumba ko na rito yan. Huwag kang makialam. Dinadaan ko pa sa tamang pakikipag-usap. Boss, kilala mo naman ako. Ayokong binabastos kayo ng kung sino. Alam ko yon. Huwag kang mag-alala. At kapag bumalik tayo rito sa susunod na buwan at naririto pa rin ang lahat ng mga tao, ikaw ang bahala sa kanya. Naintindihan mo? Sige boss. Hoy, narinig mo ang sinabi ng boss ko. Ako ang bahala sa'yo. Pag-alis ng mga taong yon, agad na sumabog ang balita sa buong baryo na merong dayuhang mananakop ng lupa. Bagamat pinaliwanag ng Kapitan del Barrio na siya daw ang may-ari ng lahat ng lupain na yun. Pero marami sa kanila ang tumutol na umalis kasi marami nang doon tumanda, doon pinanganak at doon na rin namatay. Sino ba namang taong basta na lang lilisanin ang lupang kanyang sinilangan? Hindi ba? Nako, Kapitan. Baka naman peke yung hawak nun na papel. Ako. Aminado kung kusya lang akong nagtayo ng bahay rito. Pero yun ay mga panahong halos wala pang kabahay-bahay dito. Ako ang kauna-unahang tumira dito eh. Yun na nga kinasasakit ng loob ko eh. Akala mo sino yung tao na yun? Akala mo siya hari kung magpalayas. Mga kababaryo, naiintindihan ko kayo. Huwag kayong mag-alala dahil hindi ko kayo iiwanan sa laban na ito. Kapitan, ano yun, Orly? Pwede naman natin ipaglaban to eh. Lahat tayo may karapatan. Kung sakali mang kukunin ni si Tulporero tong lupa na to, magwelga tayo. Lumaban tayo. Katulad ba ng pinaglalaban ninyo? Pawelga-welga kayo sa daan at nagkukunwaring biktima ng militar. Iba naman ho yung Kapitan. Parang gano'n ang sinasabi mo. Pero maganda rin yan. Pero ang pinaglalaban natin dito ang sarili nating lupain. Sige,
Pagbibigyan kita. Kung sakaling sa susunod na buwan, dumating na naman yung si Mr. Sepulturero. Gagawa tayo ng barikada. At ang gusto ko mangyari, ikaw, Orly, ang mangunguna dahil sanay ka sa ganyan. Sige ho, Kapitan. Kalahating buwan na ang lumipas. Hindi naman dumating ang sinasabing nagke-claim ng lupa. Ganon pa man, nakahanda ang barikada sa paikot ng baryo at bantay sarado rin ng nakararami. Kanya-kanyang toka ang mga lalaki, hali-halili, araw man o gabi, at kapag may pumasok na bagong muka, agad nila itong kinakausap at pinapalayas. Hanggang sa dumating na ang palugit na binigay ni Mr. Sepulturero. Boss, may barikada. Talagang hindi aalis ang mga tao rito, boss. Kapitan! Akala ko nagkaintindihan na tayo. Gusto mo yata talagang gumamit ako ng dahas para palayasin kayong lahat dito. Mawalang galang na ho, Mr. Sepulturero. Si Tulporero! Ganun din yun. Marami dito sa amin nandito na namatay, tumanda, pero hindi naman yata tamang bigla kang susulpot dito at paalisin mo kami. Yung mga ganyang katulad sa Maynila, hindi ba't may binibigay na relocation site para sa lilipatan? Ay wala akong pakialam! Wala akong pakialam kahit saan kayo tumira. Ang akin ay akin. Ngayon, matitikman mo ang galit ko. Gagamit ako ng dahas. Hindi mo pwedeng gawin yan, Mr. Sepulturero. Yan! Kahit bulol, importante apelyido ko ang nabanggit mo. Sino ka? Yan ay Ako si Orly. Ka-Orly kung tawagin noon nang ako'y nasa kilusan. Isang dating rebelde. At kung hindi ako nagkakamali, isa ka sa tinorture ng mga konstabularya, hindi ba? Sabihin na natin ganun. Pero ito tandaan mo, Mr. Sepulturero. Ang mga tao rito, handang makipagpatayan para sa lupa nila. Kaya wag mong isipin na kapag gumamit ka ng dahas, mananalo ka na. At kahit sabihin pang galing sa korte ang hawak mong papel, hindi kami aalis dito. At higit sa lahat, yung mga hawak ng mga tuta mo, hindi kami natatakot dyan. Dahil hindi lang kayo ang meron yan. At hindi lang kayo ang taong marunong gumamit niyan. Kaya kung ako sa inyo, Mr. Sepulturero, umalis na kayo. Alis! Boss, malansabungangan ng isang to. Palibhasa, dating rebelde, kumakain ng putek sa gubat. Kung gusto mo, boss, unahin ko na siya. Sige, ang ipinangako ko sa inyo matutupad. Gagamit ako ng dahas. Inasahan na ng mga taga-baryo. Nasimula na ng kaguluhan. Pero lahat ng mga yon ay sumakay sa van at nilisan ang baryo. Nagbunyi ang mga tao dahil hindi nagtagumpay ang mayaman na tao. Kinagabihan, nasa labas noon si Orly. Pupunta sana ito ng barangay nang makarinig siya ng kakaibang angil na minsan na niyang narinig nang siya ay rebelde pa. Teka, ano yun? Ang baho. Parang ganito yung nakita at naramdaman namin noon nung tinutugis kami ng mga militar. Hindi nga nagkamali si Orly dahil isang malaking ibon na merong ulo ng tao ang nakaukyabit sa puno at naglalaway. Nagkatitigan pa sila nung oras na yon. Hoy, hindi ako nasisindak sa'yo. Bumaba ka rito at magkasubukan tayo.
Hinugot ni Orly ang itak niya. Hindi rin nasindak sa kanya ang malaking ibon na may ulo ng tao. Bigla itong lumapag sa tabi niya at nagsalita. Hindi akalain ni Orly na nagsasalita pala ang mga aswang. Malaswa ang bunganga mo. Ngayon, tikman mo ang galit ng amo ko. Amo? Bigla siya nitong sinunggaban. Binaldan nito si Orly sa tabi ng puno. Hinawakan ng paa at ilang beses hinilahod sa lupa. Yung itak ni Orly ay walang nagawa. Tamang nakakatama siya kung saang bahagi ng katawan nun. Pero hindi umuubra. Parang wala lang. Parang napakakunat na goma ang tinatamaan ni Orly. Hanggang sa ito'y humandusay. Matapang ka, rebelde. Bilib ako sa'yo, pero yung tapang mo wala sa lugar. Tutuluyan sana ng aswang si Orly nang biglang dumating ang mga rumerespondeng barangay tanod. Ano nangyari rito? Kapitan, may sumalakay. Oo, alam ko. Parang namumukaan ko ang isang yun. Pangit siya. Mapula mukha, mapula mata, pero parang may kahawig siya at minsan ko na siyang nakita. Kapitan, pakilapatan nga ho muna yung sugat ko. Oh, dalhin to sa barangay. Dinala si Orly sa barangay at doon pinaliwanag niya ang lahat. Ayon kay Orly, tauhan daw yun ni Mr. Setul Porero. Ganon. Dahas. Yun palang sinasabi niyang dahas. Mag-iingat tayo. Hindi pala barelang gamit ng mga yon. Gagamit pala siya ng aswang. Kapitan, una pa lang, duda na ako dun kay Mr. Setul Porero. Palagay ko, isa rin siyang mataas na uri ng aswang. At ang baryo natin ang napili niyang gawing kuta. Mas malapit nga naman to sa kabayanan. Nang dahil dyan, doon lumalabas yung hak-hak at usapin na nagkakaroon ng baryo ng aswang. Ganon. Paano mo nalaman ng mga bagay na yan? Ayon sa pagkukwento ni Orly, sa tagal niyang naging rebelde, meron din daw silang napasukan na inakala nila ay simpleng baryo. Yun pala, purong mga aswang ang nakatira. Dagdag pa ni Orly, tinangka raw nilang pagnakawan ng makakain ang mga tao sa baryo na yon. Pero lahat yon ay napurnada dahil nga nag-anyong aswang daw ang mga tao sa bawat kubo. Ganon. Totoo pala talaga mga aswang. At na-witness ko naman kanina. Nakita ko na talagang aswang yung kumakalaban sa'yo. Orly, noong una, mainit ang dugo ko sa'yo. Pero nang nakita kong talagang desidido ka rin na ipagtanggol ang ating baryo, hanga na ako sa'yo. Patawarin mo ako. Ayos lang ho yung kapitan. Pwede naman siguro tayong lumapit sa bayan, sa munisipyo. Alamin natin kung sino ba talagang may-ari ng lupain na ito. Hindi tayo pwedeng basta pakaangkaang lang dito. Huwag nating hayaan na ibang tao ang makinabang na dapat ay mga anak at apo natin ang makikinabang sa lupaing kinalakhan natin. Hindi pwede yun. Bakit? Lalo na't kung sasabihin natin ang mananakop ng lupain natin ay aswang, tatawanan lang ako sa munisipyo ng mayor natin at ng mga otoridad. Kaya ang laban na ito, para lang ito sa atin, hindi para kung kanino. Walang makakalabas na pangyayari dito. Walang sino man sa inyo ang magsasabi sa munisipyo. Kung maaari lang, tayo lang din ang re-resolba ng problemang ito. Nagkakaintindihan ba tayo? Lahat ng mga naroroon ay umayon sa sinasabi ni Kapitan. Kasabay nun, yung paglalatag ng plano, kasi alam na nila yung dahas
na sinasabi ni Mr. Setol Porero. Isang linggo ang lumipas. Wala namang pagsasalakay. Medyo kinakalimutan na ng mga tao ang banta ng kumakamkam ng lupa. Hanggang sa isang araw, isang bagong muka ang lumitaw sa kanila. Teka, parang si Manong Feliciano yon. O nga no, buhay pa pala matandang yan. Lumapit sa kanila si Manong Feliciano. May bitbit itong kakaibang karne dahil nilalanghaw. Oh, Manong Feliciano, buhay ka pa pala? Ay, akala ko'y patay ka na. Matagal kang nawala. Ilang taon ka na ba? Ikaw bang kapitan dito? Nako, pasensya na. Mga 3 dekada lang naman akong nawala. Sa ngayon ay 83 na ako. Manong Feliciano, isang ka ngayon tutuloy. Yung dating bahay mo wala na. Sunog na. Walang problema yon, kapitan. May lupa pa rin ako. Importante may uuwian. Sinundan nila si Manong Feliciano hanggang sa ito'y makarating sa kanyang lupain na nasa bandang dulo ng baryo. Kakamot-kamot ang ulo ng matanda nang makitang wala nang ang bahay. Ganon pa man, sa lupain ni Manong Feliciano, may mga kawayan, kaya't mabilis din siyang nagtabas ng kawayan at kugon para itayo ang sarili niyang kubo. Maniwala kayo o hindi, sa loob ng magdamag, nakapagtayo si Manong Feliciano ng hindi kaluwangan na kubo. Nagulat ang mga tao dahil sa bilis ng pangyayari. Si Manong Feliciano pala yon, Nay? Siya yon. Nakakagulat. Abay, yung ginawa niya sa loob ng magdamag ay gawain ng 10 tao yon. Paano niya na itayo yung kubo na yon? Hindi natin alam, Nay. Pero alam naman nating si Manong Feliciano noon pa talagang mahusay na karpintero at maabilidad pagdating sa mga bagay-bagay. Kumatok si Manong Feliciano sa kanilang bahay dahil sa ito'y walang makain. Binigyan siya ng pagkain ni Ka Orly. Ay Orly, ay nabalitaan ko yung sumapi ka raw sa mga rebelde. Bakit ka nandito? Manong Feliciano, sumuko na rin po ako sa gobyerno at nang magpalit ng administrasyon, lahat po kami nabigyan ng pardon at isa ako sa sinuwerte doon. Eto, nagbagong buhay na ako. Orly, kung hindi ako nagkakamali, binugbog ka ng mga sundalo. Tignan mo, meron ka pang hiwa dyan sa tiyan. Hindi ho. Ito'y hindi gawa ng mga sundalo. Gawa ito ng nagkasabit-sabit kami ron sa kabundukan nung hinahabol kami ng mga asyong ba? Ho? Paano nyo nalaman? Aba, siyempre. Paanong siyempre? May nalalaman ho ba kayo ron? Bueno. Pwede bang humingi ng pagkain? Nay, pagkain daw ho. Sige, saglit lang. Nagtataka noon si Orly. Paano nalaman ni Manong Feliciano na hinabol sila ng mga aswang? Yung sugat kasi sa tiyan ni Orly, yun yung gabing tinugis sila ng mga aswang nang minsan nilang puntahan ang baryong gusto nilang pagnakawan at hingan ng kotong. Umalis na si Manong Feliciano nung oras na yon. Tapos tumapat ito sa isang bahay. Bahay kung saan single mom ang nakatirang babae at buntis pa nung araw na yon. Magandang araw sa'yo, iha. Magandang araw ho. Manong Feliciano? Aba, kilala mo pa rin ako, Rosalie. Siyempre naman po. Kamusta na ho kayo? Mabuti. Alam mo, may naamoy ako kaya ako pumunta rito. Ano yun? Parang may masarap na pagkain dito. Ay, oo.
Nagluto po ako ng sinabawan na isda. Hindi yon. Iba yun na aamoy ko. Napansin ni Rosalie. Hindi ito sa kusina nakatingin, bagkus sa maumbok niyang tiyan. Manong Feliciano naman eh. Tinatakot niyo ako. Bakit nagkaganyan kayo? Ang bango. Asa ni asawa mong si Arthur? Wala na. Hiwalay na kami. Sumakabilang bahay. Ganun ba? Ang bango. Napakabango. Natakot noon si Rosalie kaya siya't pinagsaraduhan ng pintuan. Nakita ng kanang kamay ni Kapitan na si Boots ang nangyayari. Nang dahil doon agad niyang pinagbigay alam kay Kapitan ang mga nakita niya. Ano? Sinasabi mo bang may kakaiba kay Manong Feliciano? Opo, Kapitan. Talagang para siyang kakaiba eh. Para siyang nababanguhan doon sa buntis eh. Oo. Kapitan, hindi kaya't may kinalaman to ron kay Mr. Situl Porero? Hindi natin masasabi. Yang si Manong Feliciano, maliit pa lang ako noon. Kilala ko na siya. Ngayon, imposible namang naging aswang din siya. Pero Kapitan, sa tagal ng panahon na lumipas, na nawala siya rito. Hindi imposible yun. Bakit? Nakapangahawa ba mga aswang? Palagay mo? Ewan. Pero kung makita mo talaga itsura ni Manong Feliciano kanina habang kausap niya si Rosalie yung buntis. Nako, nang lilisik yung mata. Tapos, mga ganun. Parang adik eh. Parang, nako, mahirap yung Kapitan. Kung bantayan kaya natin yun, tapos subaybayan din natin si Manong Feliciano, baka mamaya may gawin siyang masama ron sa buntis. Kung ganun, Boots, ikaw ang nakapansin. Ikaw ang magsubaybay. Sige, Kapitan. Kinagabihan, unang binantayan ni Boots yung tinitira ni Manong Feliciano. Hanggang alas 10 ng gabi normal ang lahat. Pero nang sumapit ang alas 11, kitang-kita ni Boots sa bubong ng bahay ni Manong Feliciano may lumapag na isang kakaiba. Teka, ano yun? Ibon? Mula sa bubong tumalon ito sa lupa at pumasok sa nakabukas na pintuan ni Manong Feliciano. Akala ni Boots, bisitang aswang. Pero nang sumilip siya sa bintana, si Manong Feliciano pala yun. Diyos ko, aswang nga siya. Totoo. Tatakbo na sana si Boots nang harangin siya ni Manong Feliciano. Laking pagtataka nito kung bakit biglang napunta roon ang matanda. Ikaw pala ang sip-sip na kanang kamay ng Kapitan del Barrio. Manong Feliciano? Wala ako nakita. Meron. Bago pa man ako pumasok, nakita kitang nagmamasid ka sa paligid ng aking bakuran. Butch, kilala ko ang likaw ng bituka mo. Maliit ka pa lang noon. Nandito na ako. At akala mo ba, hindi ko alam? Ha? Na dati mong sinisilipan ng aking apo? Sino nga po? Wala akong alam doon. Manong Feliciano. Sinungaling. Hindi na muli pang nakapagsalita si Boots dahil bigla siyang sinunggaban ni Manong Feliciano. Napakalakas ng matandang yon. Binalibag siya sa loob ng bahay, tapos iginapos sa lamesa at binusalan ang bunganga para hindi makasigaw. Hindi na malaya noon ni Manong Feliciano. Nakitang-kita rin ni Orly ang pangyayari. Ngayon, Butch, alam mo na kung sino talaga si Manong Feliciano. Pasensya ka na, pero kinakailangan kitang kainin. Nagugutom na ako.
Walang hiya ka, matanda ka. Aswang ka pala. Hindi ka pa mamatay. Butch, ang mga aswang na katulad ko'y inaabot ng dekada-dekada ang buhay. Kaya, mauuna ka talagang mamatay. Ang malas mo lang sa buhay dahil pinanganak kang isang normal na tao. Alam mo ba, kayong mga tunay na tao, pagkain lang ang tingin namin sa inyo. Pelesiano! Di yung mga anak mo, yung mga apo mo, mga aswang din sila, di ba? Di ba? Sana makatagpo sila ng taong papatay sa kanila nang maubos na kayo. Hindi. Ako lang ang aswang. Dahil gusto ko ring maging normal ang buhay nila. Kaya yung sinasabi mo, Butch, malabong mangyari. Malabong malabo. Ngayon, tanggapin mo ang kamatayan mo. Sige, gawin mo! Gawin mo! Orly, tulungan mo ako, Orly! Orly, yung usapan natin na napurnada, na nagkasugat ka sa tiyan, hindi ba't ng gabing yun, tinangka niyong nakawan ng mga pagkain ng mga tao sa kubo? At kaya ko alam na nagkasugat ka roon ng tinugis kayo ng mga aswang dahil isa ako doon, Orly. Sabi ko na nga ba? Sinasabi ko na nga bang may nililihim ka eh? At kaya lang din ako umalis dito sa baryo natin noon dahil may napadpad dito na isang malakas na albularyo. Natakot ako, kaya ako namundok. Ilang dekada na ang nakalipas. Bumalik ako rito upang maghasik ng lagim. Kasabay din nun ang pagsasasa sa napakalaking kayamanang natamo ko sa taong nagbayad sa akin. Magbubuhay. Hari ako kapag napatay ko kayong lahat dito. Sino? Sino nag-utos sa'yo? Ha? Sino pa? Si Mr. Setul Porero. Ganon. Dumagdag ka pa sa kasalanan. Huwag ka mag-alala. Manong Pelesianong aswang. Isasama rin kita sa listahan ng mga taong papatayin ko. Ilang beses binaril ni Orly si Manong Pelesiano, pero hindi man lang ito natinag. Tinamaan, pero nandun pa rin sa kinatatayuan. Ni maski isang patak ng dugo, walang lumabas sa katawan ni Manong Pelesiano. Orly! Paano na to? Hindi ko alam ang ipanglalaban ko sa kanya. Kamusta ka na? Ikamusta mo ko kay San Pedro? Masakit ba, Orly? Masakit ba? Tinamaan si Orly ng matulis na kuko ni Manong Pelesiano. Tumagos ang humaba nitong daliri sa likod. Nagawa pang iangat ni Manong Pelesiano si Orly. Tapos binalibag, papalabas sa bahay. Pinulot siya ni Manong Pelesiano at muling ipinasok sa loob at pinagpatong silang dalaw ni Butch sa lamesa tapos tinalian. Sige, magsisigaw kayo. Gusto kong marinig ang sigaw nyo. Pero ito ang tandaan nyo. Si Manong Pelesiano ay isang aswang. Kaya niyang bakuran ng orasyon ang kanyang bakuran para hindi makakarinig ang sino mang dadaan sa tapat ko. Hahanapin kayo ng mga mahal nyo sa buhay. Kayong dalawa, pang isang linggong pagkain ko na rin kayo. At pagkatapos niyan, isusunod ko mga mahal nyo sa buhay. Patayin mo na kami. Patayin mo na kami, Pelesiano. Kapag kami nakawala rito, tandaan mo to. Patayin din kita. Hindi ako maawa sa'yo. Kung makakawala ka, paano kung hindi ka makawala?
Anong gagawin mo? Ha? Marami pang sinasabi si Orly nang pwedeng ipanglaban kay Manong Feliciano. Tanging tawa lang ang ibinabalik ng matanda. Si Boots ang pinakauna nitong binabawasan ng paunti-unti. Una, yung makapal na hita ni Boots. Tinatanggal ni Manong Feliciano gamit ang napakatalas na kuko sa kamay. Unti-unti siyang pinapatay ng matanda. Pinahihirapan hanggang sa nagmamakaawa na lang si Boots. Patayin mo na ako, Feliciano! Huwag mo akong pahirapan. Inuubos mo ako. Kapag nakawala ako rito, sigurado ko sa'yo. Hindi ka na makakawala. Matibay ang mga lubid na pinangtali ko sa inyo. Bukod sa mamamatay ka sa sakit na ginagawa ko sa'yo, unti-unti rin kakainin ng uod mo sa katawan ng sarili mo dahil wala nang magiling ang tiyan mo. Hindi rin kita papainumin, Butch. Ganyan ako kabrutal. Ganyan. At ganun ka rin, Orly. Hindi ko kayo papainumin. Hahayaan ko kayong mamatay at uunti-untiin ko kayong kakainin. 2 araw nang nakalipas. Halos naubos na ang hita ni Boots papunta sa paa. Litaw na rin ang mga buto niya. Wala na siyang lakas. Tapos nakikihati na rin ang mga langgam at lamok sa katawan ni Butch. Orly. Oh. Nawala yung asang. Nawala siya. Nakita ko kanina. Lumabas siya. Anong gagawin natin, Orly? Hindi tayo makalis dito. Boots, wala tayong ibang magagawa kung hindi manalangin. Panalangin na lang ang siyang kasangga natin. Panalangin? Hoy, hindi kayo maililigtas ng Diyos nyo. Tandaan nyo yan. Utod ka na ng kasamaan. Akala ko umalis ka. Kanina umalis ako. Pero bumalik akong muli dahil meron akong bit-bit na bisita. Laking gulat nila. Mula sa pintuan pumasok si Mr. Tulporero. Nakapurong itim at nakashades pero walang buhok. Magaling ang ginawa mo, Feliciano. Talagang sumusunod ka sa kontrata ko sa'yo. Sabi ko naman sa'yo, boss. Uunahin ko kutong lupang ito dahil mabastos ang bunganga. Magaling ang ginawa mo. Litaw na yung buto niya sa hita at sa paa. Pwede ba akong makitikim? Pwede. Gawin mo ang gusto mo. Nakita nilang nagpalit ng anyo si Mr. Tulporero. Lumapit ito kay Boots at yung kabilang hita niya ang pinunteriya. Isang napakalalim na kagat ang pinakawalan ng matandang yun. Kasabay noon ang malakas na paghaltak, kaya't malaking parte ng laman ni Boots sa hita ang natanggal. Iyak nang iyak si Boots. Kulang na lang dugo ang iluhan niya at nagmamakaawa na siya na tapusin ang buhay niya dahil hindi na rin daw siya magtatagal. Sarap! Itong isang to, gusto ko rin siya. Mabaho rin ang bunganga niya at akala mo sino siyang matapang. Wag muna, bossing. Hindi ko pa yan binabawasan. Huwag ka mag-alala. Ako ang mauna dyan at kapag nauna ako, ikaw ang susunod. Sige, kung ganon, Feliciano, lalabas na ako ng baluarte mo. Siguraduhin mong walang nakakita sa akin. Walang nakakita sa'yo, boss. Balot ng orasyon. Ang aking bakuran. Ang sino mang dadaan bulag at bingi. Magaling. Magaling ang ginawa mo. Halika, ihatid mo ko.
Lumabas sila noon sa bakuran ni Mr. Feliciano nang wala talagang nakakita at nakarinig. Nung mga oras na yon, nakikipagdiskusyonan naman ang Kapitan del Barrio at sa kanang kamay ni Mr. Setol Porero. Sinasabi ko sa inyo, kahit anong mangyari, hindi nyo kami mapapalis dito sa baryong aming kinalakhan. Ikaw nga, natatandaan kita. Ikaw yung kinalaban ni Orly nung gabing iyon. Ako ba? Oo, ako nga yun. Kung ganon, mga aswang pala kayo. Ngayon mo lang ba nalaman, ha Kapitan? Ayaw niyong umalis sa lupain ko? Pues, gagamitan ko kayo ng dahas. Inamin na ni Mr. Sepulturero ang totoo sa kanila. Pero ang usaping lupa, sa kanya raw talaga at dinaan niya sa tama. Siyempre, sino ba namang papayag na ipamimigay mo sa aswang ang lupain mo? Galit na galit ang mga tao ron. Lahat sila nagsigsigayak ng mga itak at handang lumaban. Sandali lang! Wala ba kayo napapansin? Wala bang nawawala rito sa inyo? Sa pagkakaalam ko, magdadalawang araw na nang mawala ang dalawang lalaking pakialamero. Baka naman gusto niyong matulad sa kanila. Nawawala si Orly at ang kanang kamay kong si Butch. Huwag mo sabihin. Oo, tama. Ako ang may kagagawan nun. Kaya kung iniisip mo, Kapitan, napapayag na lang akong kayo ang maninirahan dito sa lupain ko ng matagal na panahon. Nagkakamali ka. Walang nagawa noon si Kapitan kung hindi makiusap. Pasensya na ho kayo pero mas mahalaga ang buhay. Kung buhay pa ang dalawa naming kababaryo, baka naman pwedeng ilitaw niyo sila. Ha! Yan! Marunong ka rin palang magmakaawa. Kung ilalabas ko ba sila, masisiguro mo bang kaya mong kontrolin ang lahat ng tao rito? Kaya mo ba silang pagsabihan na lumayas na sa aking lupain? Ano, Kapitan? Susubukan ko. Come on. Hindi pa pala sigurado. Boss, parang naamoy ko. Mukhang may natikman kang laman. Oo, tama. Natikman ko ang laman ng isa sa kanila. Sino? O di yung Orly. Ay hindi, yung Butch pala yun. Walang hiya ka. Ilitaw mo sila ng buhay. Maya-maya pa si Manong Feliciano dumarating. Bit-bit nito ang isang tabong dugo. Ipinapakita sa mga tao at isinaboy pa sa lupa. Ito ay dugo ni Butch. Ito na lang ang natira sa kanya. Kinain ko na ang lahat-lahat sa kanya. Sinasabi ko na nga ba, masama kang tao, Feliciano. O sige, Kapitan. Barilin mo ko. Ipakita mo sa lahat ng tao rito kung gaano ka walang hiya. Walang hiya na kung walang hiya, pero gagawin ko na talaga. Nagpakawala si Kapitan ng ilang putok. Nagpulasan naman ang mga kasama ni Mr. Setol Porero, pero si Manong Feliciano nandun pa rin. Patawa-tawa habang namumula ang mata. Nagpalit din ito ng anyo at ipinakita niya kung sino ba talaga siya. Kasabay din noon ang pag-amin niya sa harap ng marami na noong araw pa raw siya aswang at kaya lang daw siya umalis dahil may napadpad na isang malakas na albularyo sa kanilang baryo. At sana bumalik ang sinasabi mong albularyo para muli kang patayin. Hindi siya babalik. Napadaan lang siya rito. Pero dahil sa matinding takot ko sa kanya, siniguro ko ang buhay ko. Aba, mahalaga rin pala ang buhay mo. Ano ngayong gagawin mo, Kapitan? Ngayong kaya naming sakupin ang buong lupain ng liblib na baryo na ito. Tumingin ka sa paligid. Yung pinagbabaril mo,
Mga nagpapalit na ng anyo. Natakot ang marami sa kanilang nasaksihan. Hindi mabilang na mga lalaking nabibitakang muka ang nasaksihan nila. Nagsigsiuwian ang mga lalaki, maliban kay Kapitan. Ano, Kapitan? Wala ka ng kasama? Natakot na sila. Feliciano, tuluyan mo na rin yan. Masyadong humahaba ang diskusyonan. Boss, basta't kapag napalayas na natin sila, yung pangako mo sa akin, gawin mo. Walang problema ron, Feliciano. Natulala ang Kapitan habang pinakikinggan ng usapan. Yun pala ang plano. Gagawing kanang kamay si Manong Feliciano kapag napalayas ang lahat ng mga tao. Dinampot ang Kapitan del Barrio at ipinasok sa sarili niyang bahay. Kung hindi dahil sa boss ko, baka kanina pa kita nilantakan. Bakit hindi niyo pa ako patayin? Bakit kailangan niyo pa akong pahirapan? Huwag kang mag-alala. Lahat ng mga tao rito hinuhuli na ng mga kasamahan ko. Sabay-sabay namin kayong gagawing pagkain. Ang plano namin, kayong lahat, ihahanda namin bilang kasiyahan kapag naging amin na ang inyong baryo. Sa labas ng bahay ni Kapitan, dinig niya ang malakas na sigaw. Alam niyang boses yun ni Boots at ni Orly. Maya-maya pa ipinasok yung dalawa sa bahay ni Kapitan at doon nga niya nakilala. Kapitan, anong nangyayari? Bakit ganito? Bitiwan niyo siya. Sige, bitiwan. Hinagis si Boots malapit kay Kapitan kung saan siya nakatali, habang si Orly ibinukod. Nakakapag-usap pa rin naman sila nung oras na yon. Kapitan, ano nang gagawin natin? Lahat yata ng tao rito nakuha na nila. Kanina, habang bitbit kami ng mga yon, nakita kong yung mga padre de pamilya sa bawat isang bahay. Inilalabas ng mga kasamahan nila. Ano pong gagawin natin? Di ko alam. Basta ako, ang nalalaman ko, Orly, hindi ko kayo pinabayaan. May pumasok sa isip ni Orly nung mga nakaraan. Kasi nung siya rebelde, minsan siyang hinabol ng isang mabangis na hayop na kulay itim. Hindi malaman ni Orly kung anong klaseng hayop yun. Na-corner noon si Orly, kaya't pinagbabaril niya ang kakaibang hayop, pero hindi tinalaban. Hanggang sa nang akmang susugurin siya ng kakaibang hayop, bigla itong natigilan tapos bumulagta sa harap ni Orly. Hindi niya alam kung sinong gumawa nun, pero nakarinig siya ng boses. Sinong gumawa nun? Sino yun? Bakit hindi tumalab yung baril ko sa kanya? Ka-Orly, magandang gabi sa'yo. Sino ka? Asan ka? Multo? Hindi ka multo. Alam ko tao ka. Nasaan ka? Magpakita ka sa akin. Ka-Orly, balita ko tinugis kayo ng aswang nung nakaraang buwan. Yung sugat mo hanggang ngayon hindi pa magaling. Ka-Orly, dati napadpad ako sa baryo nyo. Alam ko tagarong ka eh. Tapos, merong isang masamang matandang nakatira doon. Ngayon Ka-Orly, ang asawa mong si Rowena, narinig ko, hinahanap ka niya at namimiss ka na niya. Ka-Orly, itigil mo na ito. Iwanan mo na ang pakikibaka laban sa gobyerno. Mahalin mo pamilya mo. Huwag kang makipagpatayan dahil hindi naman para sa iyo ang ginagawa mo. Para lang yan sa
sarili ng mga nakakataas sa inyo. Kayo ang ibinabala. Tapos kapag namatay kayong mga nasa loob ng kilusan, hindi ba't ikaw mismo nakakasaksi? Inililibing na lang kayo kung saan-saan? Ka-Orly, malapit nang dumating dito sa kampo nyo ang mga sundalo, pinagsamang Marines, Army at Constabulary. Makukubkob na nila kayo. Sumuko ka ng matiwasay. Baguhin mo ang buhay mo. Teka, sino ka ba? Asang ka ba ha? Nandito ako sa tabi mo. Nang lumingon si Orly sa kanan, nandun pala yung taong nagsasalita. Nananaba ko yun, tapos nakangiti sa kanya. Lumapit ito ng paunti-unti at pinutokan pa nga niya ng 2 beses ang lalaki pero hindi tinamaan. Ka-Orly, hindi ako basta tatablan yan. Hindi nga ako tinamaan eh. Sige, putok mo. Yung malapitan. Sinubukan itong putokan ni Ka-Orly pero walang lumabas na bala. Alam niya sa sarili niyang may bala pa rin ang baril niya. Hanggang sa tinapik siya nun sa balikat at agad siyang bumulagta. Ka-Orly, hindi ito ang tunay na laban ng buhay. Kung ako sa'yo, sumuko ka na sa mga militar. Bumaba ka ng kabundukan. Tapos umuwi ka sa pamilya mo. Pag nabigyan ka ng pardon, nandun ang totoong kalaban at darating na yon hindi rin magtatagal. Kunin mo to. Ano yan? Tandang-tanda noon ni Orly na meron daw isinabit sa kanyang dibdibang taong yun. O tapos? Ano naman magagawa nun? Ha, Orly? Pare-pares na tayong mamamatay rito dahil biyag tayo ng mga aswang. Naalala ko, Kapitan. Nandun yun sa bahay ko. Tama nga sinabi niya. Naririto sa baryo ang talagang kalaban, ang totoong hamon ng buhay. Sa palagay ko makakatulong yun sa akin. At sino naman yung taong tinutukoy mo, ha? Pagkain ang tingin ko sa'yo. Sino yung taong pumateron sa kakaibang hayop na itim na hindi basta tinatalaban ng bala? Hindi ko matandaan. Pero parang 4 na letra lang ang pangalan niya. Yun ang sinabi niya. At siya'y nakasuot ng sandong puti. Hindi maaari. Bakit? Kilala mo ba siya? Siya si Nole. Oh, teka. Mabilis nagtatakbo ang aswang na yon papunta sa labas. Maya-maya pa, bumalik siya kasama si Manong Feliciano. Anong sabi mo? Nakita mo si Nole sa bundok nung ikay NPA pa? Oo. O tama, siya si Nole. Tinatawag niya akong Ka-Orly. Siya ang taong nagligtas sa akin. Alam ko. Darating siya. Mamamatay kayong lahat. Hindi mangyayari yon dahil kaming mga aswang, aabutin kami ng dekada-dekada. May panglaban na kami sa inyo. Ang tanong, paano niya malalaman ang sitwasyon to? At kung hindi ako nagkakamali, siya rin yung sinasabing dumaan dito sa baryo natin at ikaw yung sinasabi niyang naninirahang masama rito. Hindi ba't kaya ka nawala ng matagal dito, Feliciano? Oo nga. Siya nga siguro yon. Ngayon, anong magagawa niya? Wala siya rito. Binugbog si Orly, si Kapitan, habang si Boots ay unti-unting pinapatay ng mga yon kakakagat. Kakatanggal ng laman, kakahigop ng buto. Pagsapit ng dilim, biglang nagising noon si Orly. May naririnig siyang nagsasalitang bata. Tatay. Anak? Tatay. Anak? Asan ka? Dito ako, tay. Sa kabilang kwarto.
Anak yon ni Orly. Pinilit niyang makawala pero hindi siya makaalis dahil sa higpit ng pagkakatali. Ayon sa bata, meron daw itong nakuha sa kanyang bulsa, isang bilog na medalyon. Tay, nandito yung medalyon mo, yung ginagamit mo nung nakikipagbarilan ka sa mga sundalo. Ano? Paano nga? Nakatali lang naman noon si Orly sa isang upuan na kahoy. Dahil sa tulog, yung mga nagbabantay at yung iba wala. Pinilit niyang makalapit sa anak niya. At doon, tuluyan nang naabot kay Orly ang medalyon na binigay sa kanya ng lalaking nakasuot ng sandong puti. Nang hawakan yon ni Orly, talaga namang uminit ang buo niyang katawan. Tapos, meron siyang narinig na kakaibang tinig. Sabihin mo lang, ipaparating natin sa kanya na kailangan nyo ng tulong. Ha? Nasaan ka? Sino yung nagsasalita? Ako ang gabay ng medalyon na ito. Kailangan nyo ng tulong. Sinasakop ng mga aswang ang inyong baryo. Oo! Sabihin mo sa kanya! Sa lakas ng sigaw ni Orly nagising ang mga natutulog na aswang. Ganon din si Boots na kaunti na lang ay talagang mamamatay na. Hoy! Sino kausap mo? Balukano, sinong kausap mo? Patay na kayo! Patay na kayo! Darating na siya. Nasisiguro ko lahat kayo papatayin kayo ng albularyo na yon. Tinawag siyang baliw ng aswang, kaya't paulit-ulit siyang inasbaran sa sikmura at sa muka. Dumudugo na ang muka ni Orly. Sabog-sabog na halos hindi makilala, pero hawak-hawak pa rin niya sa kanyang kamay na nakatali ang nasabing medalyon. Lungengay na si Orly, pero naririnig pa niya yung salita ng malaking mama. Naiparating ko na sa kanya. Nandito lang siya malapit sa inyong probinsya at siguradong pupunta siya rito. Narinig niya yung sinasabi ko. Umanda kayo. Baka bago sumikat ang araw, nandito na yung albularyo. Sinabakan na naman siya ng aswang at kung hindi nga ito napigil ng kasama malamang, winarak na nito ang katawan ni Orly para kainin ang laman loob. Pagsapit ng 5:00 ng madaling araw, abala na ang lahat. Tila ba naggagayak sila ng kainan. Narinig kasi nilang may nagkakanlungan na tunog ng malalaking kaldero tapos mga kawali. Kapitan. Ano yung ingay na yon? May nagkakanlungan. Palagay ko, ihahanda na nila tayo. Orly, asin sinasabi mong tulong? Hindi ko na kaya. Marami na sa laman ko ang nakuha ng mga yon. Tatay. Oh, anak, bakit? Sino yun, tay? Ha? Pagtingin nila sa pintuan, may taong nakatayo. Pamilyar yon kay Orly. Ang pinagtataka nila, yung taong nakatayo doon ay hindi nakikita ng mga maiingay na lalaki sa labas. Lumapit yon sa kanila at isa-isa silang kinalagan. Ikaw? Tama. Ikaw nga. Ikaw yung... Shh. Ako hindi nila ako nakikita. Kaya lang, bibigyan ko kayo ng tigi-tigis ang tangan. Kailangan yung lumaban. Sige! Malakas ang sigaw ng Kapitan Del Barrio. Hanggang sa may nakakuha ng atensyon nila. Pumasok ang 2 lalaking. Puro dugo pa ang mga kamay. Sinalubong yon ng suntok ni Orly. Habang si Boots, binuhat siya ng lalaking pumasok. Ngayon,
Patas na tayo! May hawak noon ang Kapitan Del Barrio sa kanang kamay na ibinalot sa kulay pulang tela. Matapang na lumabas si Orly at ang kapitan at hinamon nila ng one-on-one ng kung sinong matapang. Paano kayo nakawala? At sinong nagpakawala sa inyo? Hindi na importante yun. Mga aswang kayo! Isa-isa silang lumapit sa mga taong abala. Akala ng mga yun wala na silang lakas para makipaglaban. Pero tila nagkamali ang mga naroroon. Kasi yung bawat susuntukin ni Kapitan at ni Orly, tumitilapon at hindi nakakabangon hanggang sa napatumba nila ang 10 sa mga ito. Kapitan, yung bahay ni Feliciano, pupuntahan ko. O sige, akong bahala rito. Pinuntahan ni Orly yung bahay ni Feliciano at hindi nga siya nagkakamali, naroroon din si Mr. Setul Porrero. Katapusan nyo na! Aba, buhay ka pa pala at paano ka nakawala? Hindi na importante yun. Akalain mo nga naman, sa higpit ng pagkakatali sa iyong kamay at paa nakawala ka pa rin. Dahil pinakawalan ako ni Nolesto. Ibig sabihin, nandun na si Nolesto sa kanilang baryo. Mas lalong nagpanik si Manong Feliciano nang malaman niyang naroroon ang albularyong kanyang kinatatakutan. Bigla itong tumayo at nagdemand ng malaking halaga kay Mr. Setul Porrero. Ibigay mo na sa akin ang dapat. Ako'y aalis na rito sa baryong ito. Aba, Feliciano, bakit? Takot na takot ka ron sa nole na yon? At bakit? Basta, ayoko na rito. Akala ko haka-haka lang ang sinasabi nila kagabi. Kaya umalis ako. Pero, totoo nga nandito na siya. At saan ka pupunta? Kahit anong gawin mo, matandang Feliciano, hindi ka na makakalis dito dahil nandito na siya. Papatayin ka niya. Sa dami mong ginawang kasalanan, dapat ka na ring mamatay. Nag-away pa si matandang Feliciano at si Mr. Setul Porrero dahil nga ayaw niyang bigyan ng malaking halaga si Feliciano. Sa harapan mismo ni Orly, naglaban ang dalawang aswang. Nagsisisihan pa sila. Ang sabi pa noon ni Mr. Setul Porrero paanong napasok ni Canole ang baryo na yun. Wala ka kasing kwenta. Akala ko hindi na makakapasok dito ang albularyo na yon. Marami kang mga alaga. Sabihin mo sa kanila, pagtulong-tulungan nila yung albularyo na yon. Napakadelikado niya. Ganun pa man, hindi sumunod si Mr. Setul Porrero. Bagkus, pinagsasapok niya si Manong Feliciano hanggang sa ito'y humandusay. Feliciano, hindi ikaw ang taong makakapagpasunod sa akin. Bandang huli, sa lakas ng puwersa ni Mr. Setul Porrero, natanggal niya yung ulo ng matandang Feliciano at binalibag sa harapan ni Orly. Anong klaseng ano ka? Wala ka na kasing pakinabang sa tao. Kaya nagawa mo yan sa kanya. Ang kahit na sino'y walang pakinabang sa akin. Basta't nagamit ko na. Kahit kalahi ko pa. Ikaw, nararamdaman ko meron kang gamit. Subukan mo ko. Tignan natin. Oo, susubukan ko talaga sa'yo. Sumugod si Orly ng walang alinlangan. Akala niya si Mr. Setul Porrero ay katulad lang din ng iba. Sa pagkakataon na yon, hindi niya napatumba si Mr. Setul Porrero at tinamaan siya ng matulis niyang kuko sa dibdib, pero hindi rin bumaon. Ano? Wala, hindi ba? Wala! Imposible! Imposible ito! Isa ka lang di hamak na tao! O tama ka, tao lang ako. Sinikmuraan siya ni Orly kaya ito bumulagta sa tabi ng katawan ng aswang na si Feliciano. Kasabay noon,
Tinapakan ni Orly ang kanang kamay at dibdib. Sabay sabing, "Pagmasdan mo ng maigi ang kalahi mong tinanggalan mo ng buhay. Pagmasdan mo, hindi ba? Nakakaawa. Pero ikaw, hindi ka marunong maawa. Matapos mong pakinabangan, pinatay mo na." "Marami ka pang sinasabi. Kapag ako nakawala rito, ganyan din ang gagawin ko sa'yo. Buti ko makakawala ka pa." Biglang bumukas ang mga bintanang nakasarado at sumilip ang 4 na tagasunod ni Mr. Setulporero. Akmang susugod ang mga yon, pero hindi sila makaangat sa bintana. Lahat sila tuluyang lumubog na parabang kinain ng lupa. Ano nangyari? Ano nangyari? Patayin niyo siya! Patayin niyo siya! Sigaw ng kalaban niya. Meron akong kasangga. Hindi ko man nakikita. Sigurado ako nandito siya. Sa galit noon ni Orly, hinawakan niya ang ulo ni Mr. Setulporero. Unti-unti niya itong ibinabaling pakanan hanggang sa lumagutok ang leeg. Tapos, ang matandang aswang na kalaban ay hindi na nakapagsalita. Lumawet ang dila, may lumabas na dugo sa mata, sa ilong at sa bunganga, pati na rin sa tenga. Hanggang sa tuluyan nang nabunot ni Orly ang ulo ni Mr. Setulporero. Nanalo ko. Nanalo ko. Sabi nila, ang aswang hindi mo mapapatay kapag hindi mo hiniwalay ang ulo niya sa katawan. Totoo nga. Totoo nga. Nagbubunyi na noon si Orly. Tumalikod siya habang hawak-hawak ang putol na ulo ni Mr. Setulporero. Laking gulat niya. Nagsalita pa rin ang ulo tapos gumalaw ang katawan at tumayo. "Buhay pa rin ako!" "Ano?" Yung katawan ni Mr. Setulporero nakakuha pa ng matulis na patalim at akmang isasaksak kay Orly nang pigilan siya ni Canole na hindi niya naramdaman na nandun na rin pala sa gilid. Yung hawak niyang patalim ay isinalaksak ni Canole sa dibdib mismo ni Mr. Setulporero. Kasabay nun ang malakas na paghatak papaibaba kaya't nahati ang katawan ng aswang. "Orly, yung nagsasalita na yan, alam mo gagawin mo dyan? Tusok mo sa kawayan. Tsaka mo ihawin na parang ulo ng baboy." Tinanong ni Orly kung anong sitwasyon sa labas. Ayon dito, marami nang nakawala ng mga kababaryo nila at lahat ng mga yon, mga nagsigsilaban. Binigyan sila ni Canole ng isang sausawan na timbang punong-puno ng tubig. Inutusan niya mga tao na isawsaw doon ang mga itak at yun ang pinanglaban. Napakabisa. Lahat ng tinatama ng itak ay namamatay at nahahati ang anumang bagay na tatamaan sa parte ng katawan nila. Paglabas nila, wala na. Patay na ang lahat. Ultimong, yung kanang kamay ni Mr. Setulporero, patay na rin. Ganun pa man, maraming sugatan sa kanila. Yung iba na trauma pa. Pero yung iba, nagbubunyi dahil nanalo sila sa pananakop ng mga aswang. Hindi natin magagawa ito kung hindi dahil sa kanya. Kailangan nating personal na magpasalamat sa taong ito. O tama, siya ang punot dulo ng ating pagkapanalo. Siya ang dahilan kung bakit malaya na ang ating baryo. Lahat ng mga namatay na aswang kailangan sunugin, ibawan ng abo o kaya namay ipaanod sa rumargasang tubig. Ang nangyayari, sila ang nagbunyi sa pagkapanalo. Kaya't lahat ng mga hayop doon, baka, baboy, kalabaw o kung ano-ano pa, pagkatapos ng pangyayari hinanda nila bilang kasiyahan.
Magandang gabi po sa inyong lahat. Ito ang ating kwento. Pasensya na po kayo kung pangit ang pagkakabasa kasi may sakit po ang inyong Commander Jades. Sana po ay inyong nagustuhan. Maraming salamat.